Sa ilalim ng asul na karagatan, may isang mundo na hindi pa lubusang nauunawaan ng mga tao. Isang mundo ng katahimikan, kadiliman, at hiwaga. Sa bawat pagsisid ng mga sea diver, hindi lang kayamanan o coral reef ang kanilang natatagpuan, kundi mga bagay na kayang baguhin ang pananaw mo sa mundo, mga tanong na walang sagot, at mga tagpo na hindi mo inaakalang totoo. Kaya ihanda ang sarili, dahil narito na ang 10 kakaibang bagay na nadiskubre ng mga sea diver sa ilalim ng dagat. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Number 10. Underwater River. Ang misteryosong ilog sa ilalim ng tubig ay matatagpuan sa Cenote Angelites sa Tulum, isang sikat na destinasyon sa estado ng Quintana Roo, sa Yucatan Peninsula, ng bansang Mexico. Isa itong cenote, isang natural na sinkhole na nabuo dahil sa pagbagsak ng mga limestone na lupa, karaniwan sa mga lugar na may underground river system. Pero hindi lang ito basta-basta na cenote. Ang Angelite ay kilala sa buong mundo bilang isang kakaibang diving site dahil sa tila misteryosong ilog na nasa ilalim mismo ng tubig. Ang Cenote Angelite ay nadiskubre at naging kilala sa mga diver noong mga bandang early 2000s nang makuhaan ito ng mga larawan at video na nagpapakita ng ilog sa ilalim ng dagat. Subalit ang misteryosong ilog na ito ay hindi talaga tubig, kundi isang layer ng hydrogen sulfide, isang kemikal na mabigat kaysa tubig, at nagsisilbing parang usok o ulap sa ilalim ng dagat. Dahil sa kakaibang fenomeno na ito, nagmumukhang may ilog na dumadaloy sa ilalim ng cenote, na animoy may sariling mundo sa kailaliman. Ang kakaibang layering na ito ay tinatawag na halocline, kung saan nagtatagpo ang sariwang tubig at maalat na tubig. Kapag nahalo pa ito sa hydrogen sulfide, lumilikha ito ng napakalinaw na ilusyon na may ilog sa ilalim ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang Cenote Angelite bilang isa sa mga pinakamisteryosong dive sites sa buong mundo. Number 9. Yonaguni Monument. Ang Yonaguni Monument ay isang kakaibang istruktura na matatagpuan sa ilalim ng dagat, malapit sa baybayin ng Yonaguni Island, ang pinakakanlurang isla ng bansang Japan, na bahagi ng Okinawa Prefecture. Unang natuklasan ang monumentong ito noong taong 1986 ng isang lokal na diver at instructor na si Kihachiro Aratake, habang naghahanap ng mga pating para sa diving tours. Sa kanyang pag-iikot, nadiskubre niya ang isang napakalaking batong may formation na tila ba may mga hagdanan, plataporma, terasa at mga patag na ibabaw, mga anyong tila gawa ng tao, at hindi likha lamang ng kalikasan. Ang monumento ay nasa tinatayang 26 hanggang 30 metro ang lalim, at humigit kumulang 150 metro ang haba, 40 metro ang lapad, at 27 metro ang taas. Isa ito sa mga pinakamisteryosong underwater structure sa mundo, dahil hanggang sa ngayon, mainit pa rin ang debate kung ito ba ay likas na formation ng mga bato o isang sinaunang sitio ng isang nawawalang sibilisasyon. Ang ilan sa mga bato ay may tuwid na linya, matutulis na kanto, at tila may disenyo ng hagdanan, mga katangian na bihira sa natural na geological formations. Ang sikat na Japanese marine geologist na si Professor Masaki Kimura ay isa sa mga pangunahing tagapagtanggol ng ideya na ito ay gawa ng tao. Ayon sa kanya, maaaring ang monumento ay bahagi ng isang sinaunang lungsod na nilamon ng dagat, libu-libong taon na ang nakalipas, at posibleng panahon pa ng huling Ice Age, mahigit 10,000 taon na ang nakakaraan. May mga ulat din ng mga misteryosong ukit o simbolo sa ilang bahagi ng batong pader na lalong nagpapalalim sa misteryo ng nasabing lugar. Sa kabilang banda, maraming expert rin ang naniniwala na ang Yonaguni ay isang natural na rock formation na na-erode sa mahabang panahon ng mga alon, lindol, at iba pang natural na proseso. Subalit hindi pa rin maitatanggi ang perpektong pagkakaayos ng ilang bahagi nito, na tila ba may layunin o disenyo. Dahil dito, ang Yonaguni Monument ay naging paboritong paksa ng mga teoristang naniniwala sa mga nawawalang sibilisasyon, kagaya ng Atlantis,
na isa sa mga pinakakilalang underwater archaeological mystery sa buong mundo. Hanggang sa ngayon, wala pang final na conclusion kung ito ba ay likas o gawa ng sinaunang tao, at nananatili itong isang palaisipan na patuloy na kinagigiliwan ng mga siyentipiko, historiador, at mga mahilig sa misteryo. Number 8. Ghost Fleet of Truk Lagoon. Ang Ghost Fleet of Truk Lagoon, na dating tinatawag na Truk Lagoon, ay isang kilalang underwater graveyard ng mga barkong pandigma ng Japanese Imperial Navy na matatagpuan sa gitna ng Pacific Ocean na nasa loob ng teritoryo ng Federated States of Micronesia. Ang lagoon na ito ay bahagi ng Truk State, isa sa mga 4 na estado ng bansa, at napapalibutan ng Coral Atoll, na nagbibigay dito ng natural na proteksyon, isang dahilan kung bakit ito naging pangunahing base militar ng mga Japanese noong World War II. Ang Ghost Fleet ay nadiskubre at unang napansin ng maraming divers at historian pagkatapos ng digmaan, pero mas naging kilala ito sa buong mundo noong taong 1969 ng isang diving expedition na pinangunahan ni Jacques Cousteau, isang sikat na oceanographer, ang nagtampok dito sa isang dokumentaryo. Dito nagsimulang makilala ang lugar bilang isang dambuhalang underwater museum at isa sa mga pinakamagandang wreck diving sites sa buong mundo. Ang kakaiba at misteryoso sa Ghost Fleet of Truk Lagoon ay ang dami ng mga barko at eroplanong lumubog dito. Noong Pebrero 17 hanggang 18, taong 1944, nagsagawa ang mga puwersa ng Amerika ng isang sorpresang atake sa operasyon na tinawag na Operation Hailstone. Sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 60 Japanese warships at cargo vessels, kasama ang mahigit 275 eroplano, ang nawasak at lumubog sa ilalim ng dagat. Sa ngayon, ang mga barkong ito ay nananatiling halos buo sa ilalim ng lagoon, at marami sa kanila ay may laman pang kagamitan, kagaya ng tangke, mga bala, motorsiklo at maging human remains, na tila nagyayelong patunay ng nakaraan. Bukod sa kasaysayan, ang lugar ay naging misteryoso dahil sa aura nitong tahimik at madilim sa ilalim ng tubig. Maraming divers ang nagulat ng kakaibang pakiramdam habang nasa ilalim, na tila ba may presensya o espiritu ng mga sundalong nasawi. Dahil dito, tinawag itong Ghost Fleet, isang lugar na tila bantayog sa mga kaluluwang hindi na nakaahon. Sa ngayon, ang Truk Lagoon ay hindi lamang isang diving paradise, kundi isa ring sagradong lugar na may halong respeto, kasaysayan, at hiwaga. Number 7. Train Graveyard. Sa liblib na bahagi ng Bogota, New Jersey, matatagpuan ang isa sa mga pinakakakaibang lugar sa Amerika, na tinaguri ang Train Graveyard ng New Jersey. Nakapaloob ito sa isang pribadong lupain, malapit sa Hackensack River, at karaniwang hindi pinapansin ng mga tao. Pero para sa mga urban explorer at history enthusiast, isa itong napakakaakit-akit na destinasyon. Dito ay makikita ang mga lumang train cars at locomotives, na tila iniwan na lang ng panahon, kinakalawang na, natatakpan ng damot mga halaman, at nilalamon na ng kalikasan. Walang eksaktong petsa kung kailan ito nadiskubre ng publiko, pero nagsimulang sumikat ito sa mga online forums, blogs, at YouTube vlogs ng mga explorer, bandang kalagitnaan ng 2010s. Ayon sa ilang mga source, ang mga trend dito ay pagmamay-ari umano ng isang private collector na dating konektado sa industriya ng transportasyon o train restoration. Sa halip na ipascrap o e-donate ang mga lumang tren, pinili raw ng may-ari na iimbak ang mga ito sa lupaing pagmamay-ari niya, at kalaunan ay napabayaan. Ang dahilan kung bakit ito tinatawag na misteryoso at kakaiba ay dahil sa dami at uri ng mga tren na naroon, at may mga antique passenger cars na tila galing pa noong 1930s o mas luma pa, at iba pang klase ng mga tren na bihira nang makikita sa modernong panahon. Bukod pa rito, maraming teorya at kwento ang kumakalat online, kung saan may nagsasabing haunted daw ito, may iba namang naniniwala na isa itong secret project noon ng isang kumpanya, at may mga naniniwalang may bahid ito ng korupsyon sa transportasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, walang opisyal na impormasyon mula sa gobyerno o mga kumpanya ng tren na nagbibigay linaw kung bakit at paano ito nabuo. Hindi rin ito bukas sa publiko, kaya karamihan sa mga nakapunta doon ay pumasok ng walang pahintulot,
kaya nga ito ay naging parte ng underground culture ng urban exploration sa Amerika. Ngunit dahil sa panganib ng mga lumang istruktura, mga ligaw na hayop, at legal issues, laging pinapaalalahanan ang mga tao na mag-ingat, at huwag pumasok nang walang permiso. Number 6. The Baltic Sea Anomaly. Ang Baltic Sea Anomaly ay isang misteryosong istruktura na natagpuan sa ilalim ng Baltic Sea, sa pagitan ng bansang Sweden at bansang Finland. Natuklasan ito noong June 2011 ng isang Swedish treasure hunting team na tinatawag na Ocean X, habang ginagamit nila ang sonar technology para sa kanilang paghahanap ng mga lumubog na barko. Ang anomaly ay nasa lalim na humigit kumulang 70 metro sa ilalim ng dagat, at may sukat na tinatayang 60 metro ang lapad. Ang itsura ng Baltic Sea Anomaly ay kakaiba, at marami ang nagsasabing kamukha ito ng isang spacecraft mula sa sci-fi films, partikular na ang Millennium Falcon sa Star Wars movie. Ang sonar image na nakuha ng Ocean X ay nagpapakita ng isang hugis bilog na bagay na tila may mga tuwid at angular na linya na hindi karaniwan para sa natural na mga bato sa ilalim ng dagat. Ayon sa ilang ulat, tila may landing tracks din ito, o mga marka na tila palatandaan na ang bagay ay dumulas o lumapag sa seabed. Dahil dito, marami ang nag-iisip na baka ito ay isang crashed UFO o hindi kilalang lumilipad na bagay. Bukod sa misteryosong anyo nito, mas lalo pang naging kontrobersyal ang Baltic Sea Anomaly dahil umano sa mga kakaibang pangyayari kapag sinusubukan itong lapitan. Ayon sa grupo ng Ocean X, nawawalan ng signal ang kanilang underwater equipment at camera kapag lumalapit sa anomaly, at may mga ulat pa na naaapektuhan ang kanilang satellite phones at electronic devices. Dahil dito, nagkaroon ng mga haka-haka na ang anomaly ay maaaring may electromagnetic interference o may kakaibang enerhiya na hindi pa maipaliwanag. Iba't ibang teorya ang lumitaw patungkol dito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring isang sinaunang alien structure o highly advanced technology mula sa ibang sibilisasyon. Mayroon ding nagsasabi na maaaring ito ay isang Nazi anti-submarine device mula pa noong World War II. Sa kabilang banda, maraming siyentipiko at geologist ang nagsasabi na posibleng ito ay isang natural rock formation na na-reshape ng glacial activity libu-libong taon na ang nakakalipas. Ang ilan sa kanila ay nagsasabi na ang sonar images ay maaaring misleading o low resolution, kaya't nagmumukhang artificial ang anyo ng istruktura. Hanggang sa ngayon, wala pa ring malinaw na kasagutan kung ano nga ba talaga ang Baltic Sea Anomaly. Dahil sa lalim at komplikasyon ng lugar, hindi pa ito lubusang na-e-explore gamit ang advanced na teknolohiya. Kaya naman nananatili ito na isa sa mga pinaka-misteryosong underwater discovery sa modernong panahon. Number 5. Apollo 11 Rocket Engines. Noong taong 2012, isang pambihirang misyon ang isinagawa sa ilalim ng dagat sa Atlantic Ocean, kung saan natagpuan ang mga rocket engines ng Apollo 11, ang makasaysayang misyon na nagdala kina Neil Armstrong at Buzz Aldrin sa buwan, noong taong 1969. Ang mga bahaging ito ay bahagi ng F-1 rocket engines na ginamit ng Saturn V rocket, ang pinakamalakas na rocket na ginawa ng tao sa panahong iyon. Sa pangunguna ni Jeff Bezos, ang CEO ng Amazon at isang space enthusiast, nagsagawa ng isang private deep-sea expedition, gamit ang advanced underwater sonar, at remote-operated vehicles, upang mahanap at maiahon ang mga makina, mula sa ilalim ng dagat. Matapos ang matinding paghahanap, natagpuan ang mga engine sa lalim na higit 14,000 feet, o halos 4,300 metro sa karagatan, at isa ito sa mga pinakamalalim na underwater recovery sa buong kasaysayan. Ang pagkakadiscover sa mga engine na ito ay kakaiba at misteryoso sa maraming dahilan. Una ay halos 43 taon na itong nakalubog sa dagat bago muling nakita, at bagamat sira-sira at kinain na ng kalawang, ay marami pa ring bahagi ang buo at may mga serial numbers na nakatulong para matukoy na ito nga ay mula sa Apollo 11. Isa itong teknolohikal na himala noong dekada 60, kung saan ang F-1 engine ay may taas na halos 19 feet, at tumitimbang ng mahigit 18,000 kilos, ang bawat isa. Nakapagtataka ring malaman na wala sa NASA ang nagplano na hanapin ang mga ito, kaya't ang pagkilos ni Jeff Bezos ay tila isang personal na misyon, upang muling buhayin ang isang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Isa rin sa mga dahilan
Kung bakit ito tinaguri ang misteryoso, ay dahil sa kung paano ito nanatili sa kailaliman ng karagatan, ng halos kalahating siglo, at kung paano na-preserve ang ilang bahagi nito, sa kabila ng matinding pressure, kaagnasan, at kadiliman ng dagat. Sa kabila ng teknolohiyang ginamit sa paggawa nito, ang mga makina ay literal na nawala sa kasaysayan, matapos ang matagumpay na misyon, sa ating buwan. Kaya't nang matagpuan ito, para itong time capsule na nagbibigay ng sulyap, sa isang panahon kung kailan ang tao ay unang beses lumipad, paakyat sa buwan. Number 4. Ancient Computer. Ang Antikythera Mechanism, ay isang sinaunang makinang mekanikal, na itinuturing ng maraming expert, bilang pinakaunang analog computer, sa buong mundo. Natagpuan ito noong taong 1901 ng mga Greek sponge divers malapit sa isla ng Antikythera, sa pagitan ng mainland Greece, at Crete. Habang naglilinis sila ng isang lumubog na Romanong barko, na tinatayang mula pa noong 150 BCE, ay nadiskubre nila ang iba't ibang kayamanan na archaeological, kabilang na ang mga estatwa, alahas, at isang kumpol ng tila kalaw-angin at sirang gears, na kalaunan ay nakilala, na Antikythera Mechanism. Ang mekanismong ito ay binubuo, ng komplikadong hanay ng bronze gears, na isiniksik sa isang kahon na kahawig, ng isang maliit na orasan. Ang disenyo nito ay hindi basta-basta, dahil ito ay may kakayahang kalkulahin at hulaan, ang mga astronomical na galaw, katulad ng mga posisyon ng araw, buwan at mga planeta, pati na rin ang mga solar, at lunar eclipses. Ginagamit rin ito upang malaman, ang mga petsa ng Olympic Games noon. Ayon sa mga modernong siyentipiko, ang level ng engineering ng makinang ito, ay kasing advanced ng mga European timepieces, na lumabas mahigit 1,000 taon, pagkatapos ng paggagawa nito. Ang dahilan kung bakit misteryoso, at kakaiba ang Antikythera Mechanism, ay dahil wala pang ibang naitalang mekanismo, mula sa panahong iyon, na may parehong complexity, o scientific purpose. Para bang mas nauna pa ang mga sinaunang Griego sa teknolohiya, kaysa sa inaakala natin. Hanggang sa ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga expert, kung sino ang tunay na gumawa nito, kung paano ito eksaktong gumagana sa kabuuan, at kung bakit tila nawala sa kasaysayan, ang kaalamang ginamit para gawin ito. Sa madaling salita, ang Antikythera Mechanism ay hindi lang isang artifact, kundi isa itong bintana sa isang advanced na kaalaman ng sinaunang mundo, na matagal nang nasa ilalim ng dagat, at kasaysayan. Number 3. Underwater Crop Circles. Noong unang bahagi ng dekada 1990, isang kakaibang tanawin ang nadiskubre ng mga scuba diver, sa ilalim ng dagat sa baybayin ng Amami Oshima Island, sa bansang Japan. Sa lalim na humigit kumulang 25 metro, lumitaw ang tila mga underwater crop circles symmetrical, pabilog at napakadetalyadong mga pattern sa ilalim ng dagat, na umaabot ng halos 2 metro, ang diametro. Sa unang tingin, inakalang gawa ito ng mga alien, o hindi maipaliwanag na natural na phenomena, kaya agad itong naging viral sa mga forum, ng misteryo at paranormal. Ang kakaibang disenyo ay parang engravings, na madalas na nakikita sa mga bukirin sa ibang bansa, kaya tinawag din ito, na underwater crop circles. Matapos ang ilang taon na pag-observe, at pag-aaral ng mga marine biologists, natuklasan noong 2011, na ang responsible pala sa paggawa ng mga ito, ay hindi mga nilalang mula sa kalawakan, kundi isang maliit at hindi kilalang uri ng isdang pufferfish, partikular na, ang lalaking Torquiganer albomaculosus. Sa kabila ng laki nito, na umaabot lamang sa 12 sentimetro, ay kaya nitong gumawa ng masalimuot, at kung gaaral, mas komplikado at detalyado ang pattern, mas mataas ang tsansa ng lalaking isda, na mapansin at mapili, ng babaeng pufferfish. Ang underwater crop circles ng Japan, ay naging simbolo ng kagilahilalas na kakayahan ng kalikasan, na kahit ang pinakamaliit na nilalang, ay kayang gumawa ng malasining na obra, sa ngalan ng kalikasan, at reproduksyon. Ang misteryoso at artistic na anyo nito, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga siyentipiko, photographer, at maging sa mga artist, sa buong mundo. Number 2. Underwater Statue Parks. Ang underwater sculpture parks sa Grenada at Cancun, ay dalawang kakaibang atraksyon sa ilalim ng dagat, na parehong likha ng British sculptor, na si Jason De Aries Taylor. Ang una sa kanilang dalawa, ay ang underwater sculpture park sa Moliniere Bay, Grenada,
na itinuturing na kauna-unahang underwater sculpture park sa buong mundo, na binuksan noong taong 2006. Matatagpuan ito sa Caribbean Sea, malapit sa kanlurang baybayin ng Grenada, isang maliit na isla sa West Indies. Sa kabilang banda, ang Museo Subacuateco de Arte ay matatagpuan sa pagitan ng Cancun at Isla Mujeres sa Mexico, at nagsimula naman ito noong taong 2009. Parehong layunin ng dalawang underwater parks na pagsamahin ang sining, ekolohiya at turismo sa isang kakaibang paraan. Ang mga eskultura rito ay hindi basta-basta likhang sining lamang, dahil ito ay dinisenyo upang magsilbing artificial reef na tumutulong sa marine life na muling lumago at mas maprotektahan ang natural na coral reefs. Gumamit si Taylor ng eco-friendly materials sa paggawa ng kanyang mga likha upang madaling kapitan ng corals at tirhan ng mga isda, crustaceans, at iba pang organismo sa dagat. Makikita sa ilalim ng dagat ang mga life-sized human figures, kagaya ng isang bilog ng mga taong magkahawak kamay na pinamagatang vicissitudes, mga taong nakaupo sa opisina, at iba pang eksenang tila mula sa tunay na buhay, na unti-unting natatakpan ng algae at corals, sa paglipas ng panahon. Ang misteryo at kakaibang alindog ng mga underwater parks na ito, ay nakaugat sa kanilang tahimik, ngunit makapangyarihang presensya, sa ilalim ng dagat. Para bang lumulubog ka sa isang nawawalang lungsod, o sagradong dambana ng nakaraan. Dagdag pa rito, ang ideya na ang mga eskultura ay nabubuhay, hindi sa literal na paraan, kundi sa pagsasanib nila sa kalikasan, ay nagbibigay ng surreal at nakakamanghang karanasan sa mga divers. Hindi lang ito atraksyong pampasigla ng turismo, kundi isang paalala rin kung paano maaaring magsanib ang sining at siyensya upang maprotektahan ang kalikasan. Number 1. Jason Voorhees Underwater Statue. Sa ilalim ng malamig at madilim na tubig ng Lewis Mine Pit Lake sa Crosby, Minnesota, ay may isang kakaibang tanawin na hindi mo aasahang matagpuan, isang life-size na estatwa ni Jason Voorhees, ang iconic na kontrabida mula sa horror film series na Friday the 13th. Itinayo ito noong 2013 ng isang scuba diver na nagngangalang Doug Klein, na isa rin malaking tagahanga ng horror films. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang magbigay ng kakaibang karanasan sa mga kapwa maninisid, kundi upang magdala rin ng elemento ng pelikula sa totoong mundo. Ang estatwa ay nakakadena sa ilalim ng lawa, na parang muling ginagaya ang eksena sa pelikulang Friday the 13th Part 6 Jason Lives, kung saan si Jason ay inilubog at nikadena sa ilalim ng Crystal Lake. Ang estatwa ay nakalubog sa humigit kumulang 110 hanggang 120 talampakan ang lalim, kaya tanging mga bihasa at mga licensed scuba diver lang ang maaaring makalapit at makakita nito. Habang tumatagal, unti-unti itong natatakpan ng algae, lumot at iba pang marine life, na siyang nagpapadagdag sa kanyang nakakatakot na hitsura, na tila isang multo ng nakaraan, na tahimik na nagbabantay sa kailaliman. Sa ilalim ng tubig, si Jason ay tila may buhay, may suot na maskara, may hawak na machete at nakatindig, na parang may binabantayan. Ang lugar kung saan ito matatagpuan, ay sa Lewis Mine Pit, isang dating minahan na nibaha, at ngayoy bahagi ng Cuyuna Country State Recreation Area. Kilala ito bilang diving spot, dahil sa malinaw na tubig nito, at kakaibang mga underwater attractions. Ngunit sa lahat ng mga maaaring makita sa ilalim, ang estatwa ni Jason ang pinakamisteryoso. Dahil sa madilim na tubig at lalim nito, bigla na lamang siyang susulpot sa harap mo, kapag hindi mo inaasahan, isang karanasang hindi para sa mahina ang mga loob. Bukod sa pagiging atraksyon, naging urban legend na rin ito sa komunidad ng mga diver. May mga kwento dito na nagsasabing may mga maninisid na nagulat at halos hindi na bumalik sa tubig matapos siya makita. Kaya't ang estatwa ay naging simbolo ng takot, intriga at pagkausisa na umaakit sa mga thrill-seeking divers mula sa iba't ibang lugar. Bagamat may mga balitang maaaring tanggalin ito dahil sa environmental concerns, pero nananatili pa rin si Jason sa kailaliman, patuloy na nagbibigay ng kaba at excitement sa sinumang maglalakas loob na bisitahin siya. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa ilalim ng dagat, hindi lang mga kayamanan na pisikal ang nadidiscover,
kundi pati mga kwento't hiwaga, na matagal nang nilulubog ng panahon. Mula sa mga kakaibang nilalang, hanggang sa mga bagay na tila hindi dapat naroon, ang karagatan ay parang isang lihim na library, na unti-unting binubuksan ng mapangahas, na mga diver. Ikaw, kung may pagkakataon kang magsisid sa kailaliman ng dagat, anong klaseng bagay ang gusto mong matuklasan? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.